Ang Mm. katanungan ko pong ito ay patungkol po sa yun pong mga ah, deliverance po. Deliverance. Pero bago medyo mahaba kasi gusto ko pong i-explain para maintindihan po natin at doon na rin po ako magtanong. Okay lang ba? Sige bro, try mo explain bro. Kung maaari, ikliin mo. Summarize mo na lang, huwag mong Sige, masyadong mataas kasi nag-stop po nga ako sa pagsikap, video ko eh. pagsi- pagsikapan na lang po at salamat po. Um, ito kasi sitwasyon po ng pamilya namin at yung ama ko po ay taga Dawis. Tapos siguro mga 14 years old siya, umalis sa Dawis kasi parang hindi maganda um, yung paninirahan nila doon kasi yung papa daw niya ay masyadong kung sa Bisaya pa maoy. Tapos diary ko na lang nung nakatira na kami sa bukid, may mga hindi ko na matandaan kung anong taon yun pero muntikang mabaliw yung papa ko kasi may may marinig siyang boses na siya raw po ay papatayin. Yun po. Demonic obsession, okay. Tapos ah, siya po ay papatayin tapos nang nakalipas yung ilang araw, may bumubulong daw sa kaniyang tainga na hindi naman niya naintindihan. Tapos dumating talaga yung araw na yun na yung pamilya namin ay hindi na maintindihan dahil ang gulong-gulo na dahil sabi niya may pumapatay sa kanya kaya yun tumaas yung nervyos na munti ka na siyang mabaliw. At ng mga araw na yun na na parang naagapan. Tapos nang lumipat kami ng bahay, ah, may nakita raw siyang na babae na mahaba yung buhok tapos damit puti. At nang i-summarize ko na lang, at nang kami po ay lumipat na dito sa tinitirahan namin sa Compostela, isang araw na napatanong ako sa kanya kasi ang dami niyang sinaing na kanin. Tapos sabi niya, marami raw siyang bisita. Pero na-realize niya na wala pala siyang bisita, pero marami siyang nakita. Kung ganun. Tapos, nang siya po ay naglakad, may nakita raw siyang parang kumbaga namahinga sa daanan sa kilid ng kalsada. Tinanong raw niya na anong oras. Wala raw sumasagot. So parang ang nasa Open ang isip third ko, eye. yes po, parang open yung psychic ability niya. Tapos idadiary ko na lang ang sitwasyon niya po, brother, ay siya po ay kasinggero talaga. Tapos ang sitwasyon niya ngayon, ah, may lubhang karamdaman na talaga siya. Tapos sobrang payat na niya. Ang tanong ko po dito, kinunan ko na lang po ng base, ay posible bang poses yung papa ko? Yun po. Yun po ang gusto kong linawin. Tapos pangalawa, maari ba akong makapag-deliveran sa kanya or yung mama ko makapag-deliveran sa kanya kahit hindi namin idadaan po sa mga psychologist yung pong yung pong sitwasyon niya. Tapos siguro i-address ko na lang po sa sarili ko, maari ba akong makapag-deliveran sa bahay namin or yung mama ko po. So yun po yung mga katanungan. Salamat. Okay, di pasagot yan kay Brother Romer. Brother Romer, Hello bro, Jando. So una-una, yung sabi mo yung tatay mo nakakita ng mga kung ano-ano doon sa paligid ng doon sa bahay kung saan-saan open po talaga yung third eye. So yung mga ganun po, yung sabi mo na pwede ba i-deliverance, i-process mo muna po bro yung ano yan, o yung ano niya, yung sarili niya. Kasi pagka, ang problema kasi bro, pagka deliverance mo, tapos payat na, bedridden ba? Hindi.
Okay, so kung bedridden na po tapos mahirap na po talaga yung ano niya, yung kalusugan niya, mas mainam po na huwag idiretso deliverance. Kasi ang mangyayari niyan, baka tataas yung pressure ng dugo tapos hindi natin alam kung anong mangyayari. Kasi kapag ang tao po ay hindi napaprocess, delikado po yung sitwasyon. Kasi for example, baka meron niyang sakit sa heart, tapos pagka deliverance, magtaas yung presyon, anong gagawin niyo? Tapos wala pa kayong experience dito sa yung sa deliverance and exorcism ministry. So ang kailangan po talaga bro, katikisem muna. Ikatikais ikaw mismo, dapat ka merong katikisem, dapat alam mo talaga ang anong gagawin mo. Tapos i-process mo talaga yung tatay mo, kumpisalin, anointing of the sick, kasi hindi naman talaga diretso natin. Yun nga ang sabi ko sa iyo, delikado. Tapos i-ano mo bro, yung kapag yung lasinggero yung tatay mo, dapat talaga sa tatay mo na magbagong buhay. Kasi useless lang kapag ka hindi nagbagong buhay po. Kasi ang nangyari dito, meron akong anong tawag niyan, yung pasyente kanina tinanong ko siya, hindi siya wala naman akong doorway po kasi palagi akong nagdadasal, nagsisimba ako palagi, nagro-rosaryo, membro ako ng El Shaddai, inano pa ako ng El Shaddai, yung parang hiniling, masakit ang ulo ko, hindi ako nag-react, hindi ako nag-wild, pero nung nag-bell, nagsuka na daw siya. So sabi ko, wala ka bang iba? Kasal ka ba? Hindi siya nag-email. Pero nung pagsimula ng deliverance kasi parang sabi ko may tinatago talaga tong taong to, may tinatago talaga tong babae to. So nung pag-deliverance ko, grabe yung react, grabe yung wild. Halos na isang oras na lang, kalahating oras sabi ko, wala kayong kasal no? Sabi niya wala. So itigil na natin yung deliverance. Kasi ayaw lumabas ng demonyo eh. Bakit? Ayaw lumabas ng demonyo kasi may tinago siya. Hindi niya prinasas yung sarili niya. Wala pala siyang kasal. So sabi ko, magpakasal muna kayo. Yun ang pinaka-importante po. Kasi nagsasayang lang tayo ng oras sa kakadeliverance, nagre-react yung demonyo doon sa katawan niya, pero malakas yung hold ng demonyo. So hindi talaga sa bibite, masakit yung magano lang yung demonyo, tama na, ang sakit. Itigil mo na yung dasal. Nagsusuka kasi nurse siya ng yung kapitbahay niya kasi nag-ano lang siya ng utang. Tapos may nilagay doon sa tindahan niya na curse na nakasulat sa papel. Doon na nagsimula ang taba niya. Tapos 6 months walang tulog, pumayat. So sabi ko, ang pinaka-doorway pala niyan, kasal, wala kayong sakramento. So ang gagawin po natin doon sa papa mo, i-process po natin. Matagal po yung process niyan. Once na matanggap niya, magbagong buhay siya, tapos babalik siya na sa Panginoon, tapos tatanggap siya ng sakramento, nagsisimba na siya, daan mo ng process bro. Experience na namin dito na diretso kaagad na deliverance, walang healing. Bakit? Ang pinaka-healing pala is simula sa sarili mo. Dapat yung sarili mo. Tapos hindi po tayo yung meron kasi dito kalimitan po sa atin. Gusto natin magpalayas ng demonyo eh. Kasi parang nakikita natin sa mga albularyo na hindi naman tayo albularyo, yung gusto natin na parang ma-amaze tayo doon sa mga albularyo na bigla talagang naalis yung mga demonyo. Tapos magsasabi sila kung anong nangyari. Papatayin kita, itigil mo yan, mga ganun yung mga albularyo. Tapos hindi nila pina-process yung tao na yon. Kahit na makasalanan ka, ka pa, yung mamamatay tao. Kapag pumunta ka sa kanila, healing ka gagad. Gamutin ka gagad. Hindi naman tayo ganyan. Hindi naman tayo albularyo. So ang gagawin natin, i-process nyo muna yung pamilya. Tanggalin mo lahat yung bisyo ng tatay mo. I-catechize mo muna yung tatay mo. Ipunta mo muna siya sa simbahan. I-counseling. Tapos kapag nakita mo na nagbabago na yung tatay mo, tsaka ka mag-deliverance. Para mild na lang po yung yung reaction niya during prayer. Yun po ang pinaka-healing, yung sarili muna natin, yung unahin. Tapos wag ka kaagad deliverance, baka ma-retaliate ka. Delikado, ang daming bumagsak ngayon doon sa hospital. Bakit? Dinideliverance nila na hindi sila preparado. Delikado po yung pupunta ka ng gera tapos hindi ka preparado, sigurado pong matamaan ka po talaga ng bala.
So ganito po kasi yung kaaway po natin sa sa spiritual warfare hindi po nakikita. So paano po matutumbok natin pagka hindi natin nakita yung doorway? So dapat po natin na isara muna yung doorway bago po magsagawa po tayo ng exorcism, deliverance ministry, yung deliverance and healing prayer. Kasi yun po ang pinaka-importante. Kasi once na-open yung third eye niyan, yung sabi mo posible bang walking possessed, hindi po tayo makadetermine na walking possessed yan as long as hindi po natin ma-deliverance prayer. Diagnostic prayer po kasi itong deliverance. Kapag ka mag-react yan, sigurado, walking possessed na yan. Kapag ka hindi niya nalaman kung anong reaction niya. So yung may naririnig siya ng mga bumubulong na demonic sign yan po ng demonic obsession. Ang dami mo nang maririnig diyan. Tapos yung sabi mo nagkasakit na sa sign na yan ng demonic oppression. Ino-oppress yung health mo, binibigyan ka ng sakit ng mga demonyo kasi nakikita mo na sila eh. Nakikita mo na ng demonyo, nakikita na nila ang demonyo. So binibigyan na sila ng sakit. So anong gagawin nila? I-process mo na ang sarili. Baguhin mo na ang sarili. Kasi ang purpose ng exorcism and deliverance ministry is total conversion. Bumalik ka sa sakramento. Kasi sacramentals lang po ang deliverance ministry. Yung exorcism is 100 times more powerful than exorcism. So, ano pala? Ang sabi ni Father Amos, pinaka-importante pala yung kumpisal. Kasi doon sa kumpisal, nahihil na po ang sarili natin, yung kaluluwa natin. Nahihil po tayo, nababalik po talaga ang grasya na pinutol natin. So, yun po ang pinaka-importante po muna ikumpisal at saka yung anointing of the sick para bumalik yung bumalik yung lakas niya. Tsaka bago tayo mag-deliverance kasi pagka anong tawag niyan, pag diretso tayo ng deliverance and prayer, delikado po talaga. Hindi mo alam yung retaliation at saka yung pag-react ng tatay mo, baka ano pang mangyari. So ganun po kasi dito sa amin may 5 na namatay dahil sa katigasan ng ulo. 5 na talaga kasi ayaw nila na maniwala na ang iba pagkatapos ng deliverance and exorcism pumunta ng albularyo, kinabukasan tigok. Bakit? Retaliate sila ng demonyo. Hindi nila nakayanan, matay sila. So delikado po yung diretso lang po tayo. I-process po talaga. May proper way po talaga na maliberate tayo. Yung sabi ko sakramento, yung in-explain ko na, hindi ko na uulitin. So yun bro, hindi po tayo mag-direct kasi ang dami ngayon na gusto magpalayas ng demonyo. Pero anong nangyari sa kanila ngayon? Miserable yung buhay nila. Meron tayo dito na pumunta na alagad. Sabi ng pare, ikaw na papalayas ng demonyo. Tapos binulungan niya ng Latin na hindi niya alam kung ano ang meaning ng Latin. Naimasmasan yung bata, gumaling. Tapos alam mo anong nangyari sa buhay niya. Niretaliate siya ng demonyo, pinalayas siya ng yung asawa niya doon sa bahay nila. Anong nangyari? Meron na siyang kabit ngayon, nakipag-live-in na siya, tapos miserable lang buhay niya. Sabi ko, yun ang retaliation ng demonyo sa iyo. So para mawala ang hold ng demonyo sa iyo, mag-decide ka, iwan mo yung live-in partner mo, matanda na. So yun po, delikado po kasi ang demonyo kasi kapag ka mag-retaliate yan, hindi kinabukasan, sunod na araw, hindi. May abot niya ng 15 years na hindi mo alam. Dahan-dahanin ka sa pag-retaliate niyan. By step yan. Grabe ang patience ng demonyo. So, yun lang po bro, yung may bibigay ko sa iyo na payo, process mo na sa sarili bago mag-deliverance. Yun lang po. Back to you bro, Chando. Okay. So, Thank you sa iyo, Brother. Ang tanong niya, Brother Romer, pwede ba daw niya i-deliverance yung kanilang lugar? Kaya nga, sabi ko muna, i-process nyo muna talaga yung sarili. Kahit na yung lugar po bro, kahit na yung lugar nyo, dapat na preparado muna kayo. Kasi hindi naman tayo pwede na pumunta sa giyera na wala tayong bala, baril pa, no? sa bro, nung mga ilang buwan na yung nakalipas, dinala ko po yung papa ko para magkumpisal at anointing of the sick. Nakapag-receive naman siya.
Tapos ako naman ay lagi ko pong iniisip na bago ko po gawin yung mga ganyan, dapat na nakaano talaga ako, nakapag-confess. Tapos Mm. ang ano ko lang, ito lang, last na 'to, lilinawin ko lang. Oo. Ang papa ko po ay parang ang tigas ng pag-iisip, parang walang konsensya, yung pong gano'n. Kahit na kung titingnan natin, malapit na yung kamatayan niya, pero parang masabi mo talagang parang wala namang puso 'tong ganito. Ang tanong ko po dito sa follow-up question na po ito na Ah. posible bang ito ba ay dulot ng kaniyang, dahil sa mga demonic movement, Harassment. ito po ba? Oo, gano'n po Okay. ba? Okay, bro. Demonic harassment po yan, bro, kasi open yung third eye niya. So, pansamantala, kasi yung experience namin dito, kapag matigas yung ulo, tapos hindi naman sila nagpa-follow, yung iba, pinapainom namin ng exorcism water, oil, at saka pinapakain namin ng kunting salt, kinabukasan yan, okay na yan. O, mayroong Mm. ganyan, na okay na, nakikinig na sila, na imasmasa na sila, tsaka namin, na process. Merong ganyan talaga, bro, na ganyan na senaryo. Pero kung gusto mo talaga na ma-detect yung tatay mo, kung kaya nyo yung retaliation, sige bro, pwede man. Kung may retaliation, kung kaya nyo talaga, sige, itry. Pero yun nga, yung sinabi ko sa iyo kanina, na i-process nyo ang buo nyong pamilya kasi yung healing and deliverance po nasa buong pamilya po talaga. So retaliation ng demonyo, kagagawa ng demonyo yan bro para tumigas yung ulo niya, hindi siya maniwala, hindi siya makinig. So ang gagawin po natin yung sacramentals po. So pagkatapos niyan, pagka nahimasmasa na siya, okay na siya, nakikinig na siya, nagbabago na yung aura niya, i-deliverance mo. Pero see to it po na buong pamilya muna nakakumpisal, conversion, tapos unahin niyo yung bahay pag deliverance. Yun ha, unahin niyo yung bahay pag deliverance kasi gumagawa ka ng wall para ma-protect yung buong pamilya. Kasi hindi naman pwede na sasabak tayo sa giyera na walang wall. So dapat mag-build ka ng wall doon sa perimeter ng bahay mo, i-deliverance yung bahay mo para kapag ka mag-deliverance ka, hindi makakapagtawag ng backup ang mga demonyo na nasa loob, yung nasa tatay mo. Kasi nagtatawag yan sila doon sa labas. Kaya nga mahirap po palayasin once na nakatawag na sila, walang deliverance, nakalusot po sila sa bahay niyo, mahihirapan ka talaga. So ganun po, i-deliverance muna yung bahay natin. Tapos pagkatapos tanggalin yung mga occult objects, lahat ng mga nakatago diyan na mga paraphernalias na ginagamit ng mga albularyo kung meron man. So lahat ng mga superstitious belief tanggalin. Tapos yon, isagawa niyo yung deliverance. Kasi yung deliverance, diagnostic prayer po yan. Pag nag-react yan ng nag-react, so positive po, meron talagang demonyo, tsaka i-process mo buong pamilya. Alis yung demonyo pagka na-process yan sa pamamagitan ng yung sa tatay mo. Kasi 100% po kasi yung healing and deliverance, yung healing doon sa tatay mo once na siya ang nag-cooperate siya kasi kung walang cooperation, mahirap po palayasin ng demonyo kasi sila mismo ang makakapalayas ng demonyo para mawala yung hold ng demonyo sa buhay niya. So, yun lang po, bro. Sana po naintindihan niyo po, bro.